Magandang gabi Pilipinas, live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Ito na po ang latest sa ligan ng ating panahon. Mga kababayan, kagabi ayon po sa 11 p.m. at final weather bulletin ng Pag-asa, nakalabas na po ng tuluyan ng ating Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Ruby na nanatili sa ating bansa nitong mga nakalipas sa araw. Dahil nasa labas na po ito ng ating part, tatawagin ito ulit sa kanyang international name na Hagupit. At ayon naman po sa Vietnam National Center for Hydrometeorological Forecasting, inaasahan po ang pagtama ng Bagyong Hagupit sa Vietnam, partikular na po sa Ninh-Ton at Binh-Ton area. Inaasahan din po na magdadala ito ng mga malalakas sa ulan at bugso ng hangin, kasabay na rin ng pag-iral ng isang frontal system. At balik po tayo dito sa ating bansa, patuloy po ang pagbabantay ng Pag-asa sa isang low pressure area sa labas naman ng ating Philippine Area of Responsibility. Alas 4 ng hapon ngayong araw, namata nito sa layong 1,390 kilometers east of Mindanao. Ayon po sa Pag-asa, sa ngayon po maliit pa rin ang tsansa na ito ay ma-develop sa pagiging isang ganap na bagyo o tropical cyclone, at sa katunayan, posible pa nga po itong malusaw sa mga susunod na mga oras. Pero kung mapanatili man ito ang kanyang taglay na lakas sa pagiging po nga isang low pressure area, inaasahan po natin na ito ay papasok ng ating maaari po yang ngayong gabi o kaya naman ay bukas ng umaga. Para po sa lagyan ng ating panahon sa mga susunod na oras, inaasahan po natin ang patuloy na pag-iral ng northeast monsoon o yung hanging amihan, lalong-lalo na dito pa rin po yan sa bahagi ng Northern Luzon. Asahan po ng mga residente ng Cagayan Valley, ganoon din po ng Cordillera at ng Ilocos Region ang maulap na kalangitan na magdadala lamang ng mga may hinang pag-ulan. At dito po sa atin sa Metro Manila at sa natitirang bahagi pa ng ating bansa, makakaranas naman po tayo ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na meron pa rin po chances sa mga pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog, lalong-lalo na po yan pagsapit ng hapon o kaya naman ay sa gabi. Para na po sa ating gale warning, dahil pa rin po sa epekto nito nga northeast monsoon, meron pa rin po tayong gale warning lalong-lalo na po dito sa seaboards ng Northern Luzon. Compare naman po nitong mga nakalipas sa mga oras, ay nabawasan naman po yung mga areas sa kabilang sa babala ng Pag-asa. Inaasahan po natin dito sa seaboards ng Northern Luzon ang maalon hanggang sa napakaalong karagatan, at maaari pong umabot yung taas ng alon o wave height sa 3.4 to 4.5 meters. Marami pang dapat malaman, magbabalik po kami matapos ang isang paalala. Kainan na! At syempre, hindi kumpleto kapag walang kanin. Almusal, hapunan, sa karinderya, restaurant, only rice, half rice, brown, puti. Sa bahay, opisina, pati sa eskwela. Basta, wag lang may maaksaya. Palay, bigas, kanin, wag sayangin. Bigyang halaga ang mga munting butil upang tayo'y pagpalain ng isang masaganang ani. Isang paalala mula sa Department of Agriculture. Hindi lang po hangin ang dala ng isang bagyo, kundi pati na rin ang mga pag-ulan, lalong-lalo na sa mga affected areas. Sa paglabas ng ating part ng Bagyong Ruby, alamin po natin ang highest rainfall na naitala ng Pag-asa. Nangunguna po sa ating listahan itong Tayabas, Quezon Province. Nakapagtala po tayo dyan ng 255 millimeters of rain noong pong araw ng Lunes, December 8. Dito naman po sa Masbate, nakapagtala po ang Pag-asa ng 199.6 millimeters noong December 7, araw po ng Linggo. Dito naman sa Calapan Oriental, Mindoro, meron po silang 196.6 millimeters of rain, at para po dito sa Sorsogon, nakaranas po sila ng dami ng ulan na umabot ng 195.2 millimeters. At para po dito sa Legazpi City, Albay, meron po silang 190 millimeters noong araw po ng Linggo, yan po ay December 7. So kung titingnan po natin mula po dito sa listahan ng Pag-asa, naranasan po natin ang pinakamaulang panahon noong December 6 hanggang December 8, 2014. Yan po ay sa pananalasa ng Bagyong Ruby dito sa ating bansa, at yung pinakamataas nga ay dito po yan sa Tayabas sa Quezon Province. At para na po sa araw na ito, nagpatuloy rin ang pag-iral ng hanging amihan dito po yan sa Northern Luzon, kaya ngayon alamin po natin kung paano kaya nito naapektuhan ang paglamig ng ating panahon. Base po sa lowest temperatures ng Pag-asa, nangunguna pa rin dito ang Baguio City na merong 15.4 degrees Celsius. Diyan naman po sa Malaybalay, Bukidnon, meron po silang 17.5 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, meron po yan 20.8 degrees Celsius. Dito naman po sa Basco, Batanes, 21.8 degrees Celsius. At para po dito sa Vigan, Ilocos, meron po silang 22.3 degrees Celsius. At asahan po natin na sa mga susunod pang mga araw ay talaga po nga magtutuloy-tuloy na ang paglamig ng ating panahon.
Sa iba pang balita, ninig po ng magnitude 5.2 na lindol ang Cagayan alas 4:27 ng umaga kanina. May lalim ito na 2 kilometro at namata ng sentro ng lindol sa line 27 kilometers southwest ng Calayan, Cagayan. Naramdaman ng intensity 4 sa Claveria, Cagayan, intensity 3 naman dito sa Lawag City at intensity 2 naman dito po yan sa Bugey, Cagayan. Para naman sa ating sunrise, sisikat po ang ating araw bukas 6:11 ng umaga at tulubog naman po yan 5:28 ng hapon. At yan po ang latest mula dito sa Pag-asa. Abangan niyo po ang susunod kong update mamaya po yan sa News Live. Dito pa rin po yan sa Telebisyon ng Bayan. Ako po ang inyong weather lover Omar Larosa na nagsasabing ang taong handa at may nahon, kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Magandang gabi po sa inyong lahat.